Naranasan mo na bang ma-in love? Yung tipong parang hindi kumpleto ang araw mo pag hindi mo siya nakikita. Yung para bang walang ibang makapagpapasaya sa'yo kundi ang makita at makasama siya. Kahit nga makausap lang ayos na. Pero kahit anong gawin ko, hindi niya yata talaga akong mapapansin. Sinusubukan ko rin kausapin siya, ngunit sadya yata talagang mailap ang tadhana. Ewan ko ba? Baka naman talagang busy lang siya. O baka naman hindi pa sapat ang ginagawa ko para mapansin niya. O kaya naman isa siya sa mga tinatawag na manhid. Tuwing umaga, dumadaan ako sa bahay nila at nag-iwan ako ng mga simpleng mensahe. Ilang beses na nga niya ako muntik mahuli Buti na nga lang, mabilis akong tumakbo at magtago. Pero malakas ang kutob ko na alam niyang ako nag-iiwan ng mga yon. Madalas akong magkulong sa kwarto. Wari iniisip kung papaano ko ba masasabi ang nararamdaman ko. Oo, marahil nga torpe ako. Pero ginagawa kong lahat upang maipadama sa kanya ang nararamdaman ko. Ang kailangan ko lang, isang pagkakataon na makausap siya. Pagkakataon upang masabi ang isinisigaw ng aking damdamin. Ngunit sa hinaba-haba ng pag-iisip ko, ni isa wala akong narinig mula sa kanya. Kahit nasan ako, palaging lumilipad ang isipan ko. Madalas, nangangarap na makasama siya at makausap. Hirap akong intindihin kung bakit sa dinami-dami ba naman ang babae sa mundo, siya pa ang nagustuhan ko. Bakit siya? Siya na alam kong ni minsan ay di lumingon kung nasan ako. Siya na tila isang tala na kahirap pabutin. Siya na alam kong hanggang sa panaginip na lang maaangkin. Siya at ako. Huling-hiling. Minsan, nagkukrus ang aming landas. Pero kahit sobrang lapit niya na sa akin, tila ang hirap niya pa rin abutin. Ano kaya ang pakiramdam na makausap siya? Mayakap o maangkin? Mukhang habang buhay akong babagabagin ng mga katanungan ito. Sa dinami-rami ba naman ang masasayang tao sa mundo? Isa ako sa mga minalas at nasawi. Hindi. Hindi ako papayag na ganito na lang ang kwento ng buhay ko. Susubukan ko. Kahit na ikamatay ko pa, lalaban ako. Isisigaw ko ang damdamin ko. Ipinagpatuloy ko ang lahi kong ginagawa. Hindi ko pa rin nagawang magpakita ni minsan. Pero dito ko hinuhugot ang lakas ng loob upang balang araw, mahaharap ko rin siya at masasabi ang tunay kong saloobin. Hindi ito magiging madali, pero kailangan ko itong harapin. Sa wakas, nakahugot rin ako ng lakas ng loob upang harapin siya. Parang pakiramdam ko, kayang-kaya ko na. Ngunit isang sulyap lang sa kanya, napanghihinaan agad ako ng loob. Para siyang isang kryptonite at ako si Superman. Pero dahil nandito na ako, hindi na ako pwedeng umurong pa. Ito ng pagkakataon ko, pero naduwag pa.
ko naman binabaliwala mga messages niya. Katunayan nga, madalas ko pang basahin ang mga ito. Kaso, hindi ko lang talaga alam kung anong isasagot ko. Hindi ko rin maatim na makita siyang malungkot at nag-iisa. Pero siya rin nagtataboy sa sarili niya. At syempre, kinikilig rin ako sa mga ginagawa niya. Kahit na minsan medyo may pagka-weird na. Ngunit ang pinakagusto ko sa lahat yung mga sulat na iniiwan niya sa pinto. Katunayan nga, itinatago ko ito lahat. Oo, action speaks louder than words. Pero, iba pa rin pag naririnig mo mismo ang tunay na damdamin ng taong mahal